Magandang hapon po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa hapon ito dahil biyaya po ng Panginoon na ako'y nakabalik sa inyong kalagitnaan at muna sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa hapon ito. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon. At noong nakaraan, pagpunta ko dito ay tinuro ko yung the cost of discipleship sa ating kalagitnaan. So ngayon po ay pag-aralan natin yung turo ng ating Panginoon patungkol doon sa isang taong nagtitiwala sa kanyang sarili at sa mga kayamanan dito sa mundong ito. So kabaliktaran po sa ating nagnawit ngayon na kay tamis sa pagtitiwala ng ating Panginoong Hesus. Pero ang ating pag-aralan ngayon ay yung taong nagtitiwala sa kanyang sarili at sa kayamanan dito sa mundo. So mayroon pong tinuro ang Panginoon sa atin sa hapong ito. So sana po maging liwanag. At nangamba po ako kanina kasi yung tinuro ni Pastor Alex ay sa libro po ng Luke. No? So pagsabi niya na Luke, sabi ko baka sa teksto din na aking dadalhin. So wala na akong may turo. So saka yung scripture reading po kanina, sa Luke din po binasa, no? Luke chapter 18. Ang patungkol din po sa taong mayaman na gusto rin pumasok sa kaharian ng Diyos, naghanap ng buhay na walang hanggan, ngunit hindi rin nakapasok dahil mas priority niya yung kayamanan niya sa mundo ito. So medyo nagkatugma po yung mga mensahe sa hapon ito. No? So bago po tayo magpatuloy, hilingin po natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral sa hapon ito. Aming Diyos na dakila, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo sa hapon ito upang hilingin muli ang inyong biyaya o Diyos, ang karunungan buhat sa inyo. Kinikilala namin ang aming sarili na kami ay mahina, walang kakayanan at walang kaalaman o Diyos. Hindi kayo lang po ang Diyos na puno ng kaalaman. Kaya hinihiling namin sa inyo patuloy ang karunungan upang maunawaan namin o Diyos ang inyong napakahalagang salita para sa amin sa hapon ito. Huwag niyo pong hayaan o Diyos na maging baliwala ang aming pagtitipon. Kundi tulungan niyo po kami na mag-profit po kami sa mga salita ninyo sa hapon ito. Kaya ang mga bagay na ito ay aming inilahad sa inyo sa pangalan lamang po ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Okay, so sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Luke. Luke chapter 12. Luke chapter 12. Verse 13 hanggang 21. Verse 13 hanggang 21. So baka sabi kanina mayroong mga 60% daw ang mga Bisaya dito. At mga 40% ang Tagalog, no? So iniisip ko mag-Bisaya ako pero hindi rin pwede kasi mayroon din mga Tagalog. Yung mag-Tagalog na lang. Pipilitin ko magsalita ng Tagalog kahit medyo hindi maganda pakinggan yung Tagalog ko. Kasi yung preaching ko sa Santa Rosa, pinaunlod ni Pastor Marlon, pinakinggan ko parang hindi talaga maganda pakinggan yung tono Tagalog. So, pagtiisan yung Tagalog ko, ano? So, sa hapon ito. Okay, so babasahin ko po sa salitang Tagalog ang ating pag-aaralan at sundan naman po ninyo sa mga Biblia. Sinabi sa kanya ng isang maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit, sinabi niya sa kanya, Lalaki,
Sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapagmahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Igibain ko ang aking mga kamalik at magtayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga bukil at ang mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. So, napakaliwanag na po ang salita ng Panginoon kahit hindi na po i-explain. So, maliwanag dito ang turo ng ating Panginoon patungkol sa isang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, sa kanyang sarili. No? So, ang kasakiman ng tao. So, ito po yung tema natin, ang kasakiman ng tao. So, napakabigat din na salita ito, parang hindi maganda pakinggan ang salitang ito dahil masakit, no? Ang salitang sakim, no? Mabigat at masakit pakinggan, no? Ang salita na ito. Pero kailangan nating bigyang pansin ang mga bagay na ito, kahit masakit, kahit mabigat, pero bilang isang mananampalataya na nasa kay Kristo na, ay ito'y gamot para sa atin upang mailayo tayo sa anumang pagtingin sa mga bagay dito sa mundo. No? Kasi hindi natin malalaman, baka ngayon sigasig tayo na naglilingkod sa Panginoon. At biglang yumaman tayo, nagkaroon tayo ng maraming kayamanan at biglang tumaliwas yung ating puso. No? Instead na sa Panginoon, nagtitiwala doon na sa ating kayamanan. Kaya napaka-mahalagang bahagi po na bigyan po natin ng pansin ang mga bagay na ito. So, kaya kailangan din natin pag-aralan. No? So, ang outline po natin ay una ay pag-aralan natin ang konteksto nito kung bakit nagsabi ang Panginoon patungkol sa isang tao nagtitiwala sa kanyang kayamanan, mayroong parabulo, at saka pangalawa, yung parabol mismo na ibinigay ng Panginoon na example. No? Yun ang pangalawang pag-uuna nating pansin. At pangatlo, yung ating application, no? Para sa ating pag-aaral sa bawat isa sa atin sa akong ito. So una po, ang konteksto. No? So ang konteksto ay makikita natin dyan sa verse number 13 hanggang 15. No? So dyan sa konteksto po ay makikita natin dyan ang tatlong bagay, no? Na mayroon. Una ay mayroong request sa isang tao, at pangatlo, mayroon ding immediate na refusal, no? Sa isang request. Then may pangatlo dyan ay ang warning or babala. No? Una, ang dito sa konteksto ay mayroong request. No? Sa verse number 13, sinabi dyan, sinabi sa kanya ng isang maraming tao, Guro, sabihin mo sa akin, kapatid, na bahaginan ako ng mana. So, ito yung request ng isang tao. No? Doon sa ating Panginoong Hesus. Ang isang taong ito ay naniniwala talaga sa kanyang sarili na siya ay niloko ng kanyang kapatid. No? Tungkol doon sa mga kayamanan na kanilang namana sa kanilang mga magulang. Siguro, patay na ang kanilang mga magulang. So, ang mana ay mapupunta sa kanila. Ngunit, hindi siya nakakatawa
ng mana, no? Na galing sa kanilang magulang, ang kanyang kapatid lamang ang nakakatanggap nito. Kaya lumapit siya kay Jesus. Guro, sabihan mo nga yung aking kapatid na partihan naman niya ako sa mga mana. Ito yung request ng isang tao. So, maraming mga magkakapatid na nag-aaway tungkol dito. Hindi na maganda ang kanilang relasyon dahil sa mga kayamanan, no? Na hindi na parte ng maayos. Ang iba nga, nagpapatayan, ano? Nagpapatayan, mantong sa pagbuwis ng buhay, dahil lamang sa mga bagay dito sa mundo, no? So, mayroon nga doon sa amin, yung boundary ng lupa nila, lumagpas lang ng mga isang metro. So, walang magpakumbaba, so pinatay yung kumuha ng isang metro, kanyang lupa pinatay, so wala na siya. So, sino ang nagkinabang sa kanyang ginuha na isang metro na lupa, no? So, sa lupa lang yan. So, kahit na sa posisyon, no? Sa politika, sa mga posisyon sa trabaho, marami din nag-aawayan, no? Dahil lang din sa mga bagay na yan, no? Na pinagtuunan ng pansin dito sa mundong ito. Kaya, ito din ang nangyari sa magkakapatid na sinabi dito, no? Na gusto niyang magpatulong sa ating Panginoong Hesus. So, hindi naman yung masama yung request niya sa Panginoong Hesus dahil gusto niya lang na mapartihan sa mga bagay na kanilang namana sana sa kanilang mga magulang. Ngunit, kung mapapansin natin dyan, in verse number 14, mayroong makikita natin na hindi pinaunlakan ng ating Panginoong Hesus ang kahilingan ito. No? Sabi dito sa verse number 14, subalit sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtatalaga sa akin upang maging hukom o tagapagmahagi sa inyo? So ang salitang ito, mga kaibigan at kapatid, ay nangangahulugan naman po na nireject ng Panginoon ang kanyang kahilingan. No? Sabi niya, sino bang nagsabi sa iyo na may authority ako na mamahagi sa mga kayamanan, no? Ninyo? So, hindi masama yung kanyang request, pero bakit tinanggihan ng Panginoon ang kanyang kahilingan? Na mabuti naman yung hangarin niya, no? At ang taong ito, nagtitiwala naman na may kapangyarihan talaga si Jesus na mamahagi ng kayamanan dahil sa kanya naman talaga sa kanya naman talaga ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, no? Pero tinanggihan ng Panginoon. Bakit ba? Ano po ba ang dahilan kung bakit tinanggihan ng ating Panginoon ang kanyang kahilingan? Una po, hindi ibig sabihin na wala siyang kapangyarihan, wala siyang authority. Mayroon. Kaya niyang gawin ito. Ngunit hindi ito ang kanyang priority talaga. Kung bakit siya pumunta dito sa mundo, ito, no? Ang kanyang priority ay yung paghanap ng mga kaluluwa na nawawala sa harapan at pangingin ng ating Panginoon. Diba? Sa Luke chapter 19, verse 10, ano yung sinabi doon? Hindi ako pumunta rito, no? Kung buksan natin ang ating Biblia, sa Luke chapter 19, verse number 10, no? Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. So ito yung priority, no, ng ating Panginoong Hesus, no? Ang anak ng tao diyan na binanggit, ang tinutukoy diyan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung pangunahing dahilan kung bakit niya ni-reject ang kahilingan, no? Hindi ibig sabihin na wala siyang authority, kundi mayroon. Ngunit hindi yon ang kanyang prioridad. Ang kanyang prioridad na bakit siya pumunta dito sa lupa, sa mundong ito, upang hanapin ang mga taong nawawala, no, sa paningin ng ating Panginoon. No? Kaya, yan po ang dahilan kung bakit niya nireject ang mga bagay na kanyang kahilingan. So, pangatlo, sabi dyan, sa verse number 15, mayroon pong babala, no? Babala. Si Jesus, sabi niya, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay,
laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So, mayroong babala ang ating Panginoong Hesus dito. Ano yung babala ni Jesus? Mag-ingat kayo sa mga kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang ari-arian. Anong laki man ang lupa mo dito sa mundo, anong laki man ang pira mo, o anumang kayamanan na mayroon ka, ay hindi nakasalalay ang buhay mo sa mga bagay na yan. Mga kaibigan at kapatid. Saan po ba nakasalalay ang buhay natin? No? Baka mayroon dito nagtitiwala sa kanyang sarili, nagtitiwala sa kanyang kayamanan, dahil marami siyang kayamanan, malaki ang kanyang posisyon, sasabihin niya, sigurado ng buhay ko, secure na yung buhay ko. Pero sabi dito, hindi dyan nakasalalay ang buhay natin. Saan po ba nakasalalay? Kung mabasahin natin sa 1 John chapter 5, verse number 11, and hanggang sa 13, no? 1 John chapter 5, verse number 11, hanggang sa 13. Sabi dito, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Verse 13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So binanggit na naman dito yung anak ng Diyos. Ang buhay daw ay nasa kanyang anak na ang ating Panginoong Hesus. So hindi nakasalalay ang totoong buhay natin sa mga ari-arian, sa mga posisyon natin sa buhay sa mundong ito, kundi nakasalalay ang buhay natin sa ating Panginoong Hesus lamang, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, nagbigay ng babala ang ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa kasakiman. So, itong babalang ito, mga kaibigan at kapatid, ay hindi lamang po sa mga hindi mananampalataya. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Baka lumihis ang inyong landas kapag kayo'y mayaman na. Kapag kayo'y marami ng ari-arian sa buhay. No? So, isang babala ito para sa atin. No? Sana ay maging aware din tayo sa sinabi ng ating Panginoon Jesus. Mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo. Tayong lahat mag-ingat sa kasakiman sa buhay na ito. Okay? So, dahil hindi dyan nakasalalay ang ating buhay. So, pangalawa, ang pag-aralan natin ay ang parabol mismo na binigay ng ating Panginoon Jesus upang maging maliwanag ang kanyang sinasabi tungkol sa kasakiman ng isang tao. No? So, mas maganda yung mayroong parabol talaga para maging maliwanag ang sinasabi. Kung sa preaching pa, mas maliwanag ang sasabihin kapag mayroong ilustrasyon. So, ganun din. Yung sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito, nagbigay din siya ng mga halimbawa, mga ilustrasyon, para mas maging malinaw pa ang kanyang sinasabi. No? Sa verse 16 hanggang 21, no? So, sa parabol. Sabi diyan, sa parabol, sa verse number 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa,
marami ka ng pag-aaring na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ito yung sinabi sa ilustrasyon ng ating Panginoon Jesus tungkol sa isang taong sakim sa kayamanan sa mundo ito. So, kung titingnan natin dito sa parable, may dalawang bagay po sa buhay ng isang tao, no? Na makikita natin kasi mayaman siya dito sa mundong ito, nagiging successful yung trabaho niya, yung kanyang lupain, maraming bunga, maraming harvest. Mayroon pong dalawang bagay na positibo. At ang una, positibo, no, sa buhay niya, sa kanyang mga gawa, no? At mayroon din pong negatibo, no, sa kanyang buhay. Ang positibo po ay ang sa kanyang mga gawa, no? Nagsikap siya, no? Nagtrabaho siya hanggang pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga gawa. No? Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga gawa. Kaya, yun ang resulta, noong pinagpala ng Diyos ang kanyang mga gawa, sabi na niya, wala na akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Wala na. Masikip na. Ano ang aking gagawin? Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ang aking gagawin. Gigibain ko yung aking kamalig at magtayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga bukil at ang aking mga ani. At sasabihin ko sa aking kaluluwa ko, marami ka na naimbak na pagkain sa maraming taon. Magsaya ka, uminom ka, kumain ka, magpahinga ka. Ito yung kanyang sinabi. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga gawa, mga kaibigan. So, ito yung positibo sa kanyang buhay. Nagsikap siya hanggang pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga gawa. So, dito natin, pinapakita din ng Panginoon na ang kanyang mga pagpapala, mga kaibigan, ay hindi lamang po sa mga mananampalataya, kundi pati na rin po sa hindi mga mananampalataya. Ito ay tinatawag na common grace. Common grace ito. So, pansinin natin at alalahanin natin na ang pagpapalang ito ay hindi nakapagliligtas. Dahil ito'y pagpapalang physical lamang. Hindi ito saving grace, mga kaibigan at kapatid. No? So, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga gawa. No? At pinapakita rin dito na ang pagsisikap upang maging mayaman, hindi naman po siguro masama ito. No? Hindi naman po masama ang magsikap upang magkaroon ng pera, magkaroon ng mga kagamitan, magkaroon ng sasakyan, di ba? Ilan sa atin siguro nangarap ng ganon, na mayroon tayong ganon. Hindi naman po masama. Kasi po, sa salita ng Panginoon sa Proverbs chapter 6, verse number 6, inutusan po tayo ng Panginoon na magsikap, na mahalin tulad sa isang langgam. Isang langgam na sila ay nagsusumikap habang tag-init pa, para kung dumating ang mga tag-ulan, ay mayroon silang naiipong mga pagkain. Sinabi ng Panginoon yun, no? Mayroon kayong mga Bible, basahin nyo sa Proverbs chapter 6, verse number 6 hanggang sa 8, no? Na tayo'y inutusan na huwag magtamad, kundi mag-imbak ng pagkain. No? Mag-imbak para tayo may magagamit. Dahil kailangan din po natin yan habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Hindi tayo makakilos na maayos kung wala tayong magagamit dito. No? So, kailangan natin, sabi ng Panginoon, no? Inutusan tayo. Kaya hindi po masama ang magsikap, no? Na maging mayaman, magkaroon. No? So, like for example, yung mga naglilingkod sa Panginoon noon, in the Old Testament time, si Abraham, si Job, sino pa ba yung mayayaman? Si King David, si Solomon, mayayaman yun. No? Na naglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, hindi masama ang maging mayaman. Ang masama dito, mga kaibigan at mga kapatid, ay
maging sakim tayo sa kayamanan. Makakalimutan na natin yung Panginoon. No? Instead na ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay nababaling nga doon sa pagtitiwala ng mga ari-arian at kayamanan natin dito sa mundong ito. Ito po yung masama, mga kaibigan at kapatid. Pero ang pagsikap ay hindi po masama. No? Ito yung positibong nangyari sa buhay ng isang tao ito. Nagsikap siya at pinagbalat ng Diyos ang kanyang mga pagsisikap. No? Pero bakit tinawag ang taong ito na sakim sa kayamanan? So tingnan po natin, no? Ang pangalawang bahagi sa kanyang buhay. Una yung positibo, ngayon ang negatibo namang bahagi ng kanyang buhay. Kung bakit tinawag siya na sakim, na nagsikap naman siya. No? Nag-iimbak siya ng maraming pagkain, maraming kagamitan, maraming kayamanan. No? At pinagpala ng Panginoon. Pero bakit tinawag siya na sakim? No? So ito po, makikita natin dito na bakit siya tinawag na sakim? Dahil po sa kanyang paggamit o sa kanyang pag-apply ng kanyang kayamanan. No? At sa kanyang statement na sinasabi. No? Sabi dito sa verse number 17 hanggang 19. No? Kung mapapansin natin, verse 17 hanggang 19, may ilang words din po dyan, may ilang salita na patuloy na paulit-ulit na sinasabi. Yung sinasabing sa English ay I, no? No? At kung sa Tagalog, ko or ako, no? Ano ang aking gagawin, no? No? Una, ano ang aking gagawin? Sasabihin ko, sabi dito, sa verse 17, ano ang aking gagawin? Ano ang gagawin ko? No? So, tumutukoy sa sarili. Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. At sinasabi niya ito, ang aking gagawin, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga budil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring na iimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. So paulit-ulit na sinasabi ang salitang ko, ako, aking, na tumutukoy ito sa kanyang sarili lamang. No? So, ito'y nagsasabi na itong taong ito ay ang kanyang sarili lamang ang kanyang iniisip. Selfish. No? Makasarili ang kanyang sinasabi. No? At dagdag pa dito, sinasabi pa dito sa verse number 19, kaluluwa ko, marami ka nang naiimbak na pagkain sa maraming taon. Nagtitiwala sa sarili. Iniisip niya sa kanyang sarili na marami pang taon na darating sa kanyang buhay. Di ba? Parang alam niya kung ano yung mangyari, no? Hahaba pa yung buhay niya, no? Kaluluwa ko, marami ka nang naiimbak ng pagkain sa maraming taon. No? Ito yung kanyang statement. Makasarili. Nagtitiwala sa kanyang sarili lamang at hindi nagtitiwala sa Diyos. No? Kanyang sarili lamang ang kanyang iniisip. Ko, ako, aking, kumain ka, magsaya ka, magpahinga ka. Kanyang sarili lamang talaga. Hindi man lang niya inisip ang kanyang mga kapitbahay, ang kanyang mga kababayan. No? Kasi susubra-subra na yung pagpapala ng Panginoon sa kanya. No? Hindi man lang niya inisip na mayroong naghihirap at nangangailangan ng tulong. No? Kung
papansinin natin sa ating paligid ngayon, kung naghihirap tayo mga kaibigan at kapatid, mayroon pa rin mas mahirap sa atin na nangangailangan ng tulong. Siguro kung mayroon tayong kayamanan at sasabihin mo, ay, kasalanan nila yan, hindi sila nagsikap. Mayroon ganun eh. Ako, nagsikap ako. Sila, kasalanan nila, kung bakit sila naghirap. Hindi sila nagsikap. Kasalanan nila yan. Pero mga kapatid, maliban doon sa nagtamad, ay hindi nararapat tulungan. Diba? Pero mayroon talagang taong nararapat tulungan. Kasi kahit anong, may mga taong kahit anong kayod, ay walang kinayuran. No? Tagalog ko yun? Kinayuran. walang, kahit anong sikap, walang bunga. Diba, mayroon ganon? Kahit anong sikap, walang bunga. Halos, hindi nga makakain sa isang araw, no? Kasi sa daming anak din. No? Kailangan tulungan. Maliban doon sa nagtamad talaga. No? Kaya, yung taong ito, hindi man lang naisip ang kanyang paligid. No? Kaya, tinawag siya na sakim sa mga bagay na ito. Mayaman siya. Very successful ang taong ito dahil pinagpala siya ng Panginoon. Ngunit, nakakalimutan niya ang Panginoon na siyang nagpala sa kanyang lahat ng mga gawa. No? Sana wag tayo din dito, sana mga kaibigan at kapatid, huwag tayong makalimot sa Panginoon na pinagpala yung ating mga gawa. So may contrast po dito, no, sa iniisip ng taong ito. Ang contrast doon sa sagot ng Panginoon sa kanya. Kasi iniisip niya, marami na siyang ari-arian. Marami na siyang mga kayamanan. Iniisip talaga niya sa kanyang sarili na siya'y successful. Siya'y napakalaking tao. Siya'y mabubuting tao. Dahil sa kanyang pagsikap. No? Ngunit, anong sagot ng Panginoon sa kanya? Sa verse number 20, ang sagot ng Panginoon. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ha? Sinasabi niya, successful. Kung mayroon siyang pangalan, siguro sabihin, kung Mario ang pangalan niya, gamitin ko lang po nga, Mario, well done. No? Mabuti ang ginawa mo. Dahil sa iyong pagsisikap, naging ganun ka. Diba? Sinasabi niya sa kanyang sarili. Pero anong sabi ng Panginoon? Thou fool. So, sa Tagalog, hangal. Ngayong gabi, kukunin na ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang kayamanan na pinaghandaan mo? Diba? Ito'y napakabigat. Ilang taon natin pinaghirapan kung tayo'y naghihirap at susumikap at sasabihin lamang ng Panginoon, hangal, kanino kaya mapupunta yung kayamanan? Dahil ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Pagbigat, ano? Kaya, iniisip niya na very successful siya. At iniisip din ng maraming tao ngayon sa labas na yung mga mayayaman, maraming ari-arian na hindi man lamang makikita na dumadalo at nagtitiwala sa Panginoon. Iniisip nila, successful sila. Pero hindi pala. Sabi ng Panginoon, thou fool, hangal. No? Ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay mo. Sabi ano? Very successful ang kanyang buhay.
ngunit hangal siya sa harapan ng Panginoon. At iniisip din ng taong ito, di lamang successful siya sa kanyang buhay, mabubuti siya, manggagawa. At iniisip din niya na ang kanyang buhay talaga ay hahaba pa ng maraming taon at ang kanyang buhay ay wala ng katapusan. Bakit po? Sinabi niya sa kanyang statement, kaluluwa ko, marami ka ng pagkain na naimbak para sa maraming taon. So, ibig sabihin, iniisip niya talaga na hahaba ang buhay niya. No? Kaya, bawat isa sa atin dito, wala nakakaalam kung kailan pupuri ng Diyos ang buhay natin. Kaya, huwag po tayong manalig sa sarili natin o sa kayamanan. No? Kasi yung taong ito, sabi niya, maraming taon, maraming pagkain na nakaiimbak sa maraming taon. Pero sabi ng Panginoon, hangal ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay. No? So, maging baliwala lahat at paghihirap natin kung tayo ay nagtitiwala lamang sa pera, sa posisyon, sa ari-arian natin sa mundo. Dahil ang ating buhay ay di natin alam kung kailan. Sabi nga sa James chapter 4 verse number 14, ang buhay natin ay katulad lamang ng puso, singaw, na makikita natin dyan. Aso sa Bisaya, aso. Sa Bisaya, aso. Yung usok, makikita natin dyan. Maya-maya, paglingon natin, at pagtingin natin ulit, wala na. Ganon din ang buhay natin, mga kaibigan at kapatid. Kaya mahirap po magtiwala sa pera, mahirap magtiwala sa kayamanan, sa ari-arian, at sa posisyon natin, kung anong posisyon mayroon tayo, anong pinag-aralan tayo, mayroon tayo. Hindi ko sinasabi na masama yan, pero kung dyan tayo nagtitiwala, ay walang mapupuntahan ang buhay natin, mga kaibigan. So, ang buhay natin ay ang Diyos lamang po ang nakakaalam. So, yan po ang laman ng parabol ng ating Panginoon tungkol sa isang taong sakit. Pupunta po tayo sa application, mga kaibigan. Ano application po ang makukuha natin sa mensahe? Una po na application ay huwag po tayong magtiwala. Huwag po tayong magtiwala sa sarili natin, sa pera at sa kayamanan. Sa ating mga young people dito, sa ating mga kabataan dito, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Sabihin natin na may pera naman si Papa, may pera naman si Mama, may trabaho naman si Papa, secure na ako. Hindi po. Wala dyan ang buhay natin. Kaya sabi dito, huwag tayong magtiwala sa anumang ari-arian meron tayo. Hindi lamang po sa mga kabataan, kundi sa lahat para sa atin. Huwag tayong magtiwala. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus na sa Kanya nakasalalay ang ating totoong buhay. Kung pansinin natin ang sinabi sa verse number 15, yung babala, paalaala ng Panginoon sa atin, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Wala dyan ang ating buhay. Kaya huwag po tayong magtiwala sa mga bagay na yan. Pangalawa, huwag masyadong ituon. Kung nagsikap man tayo, mga kaibigan at kapatid, kung nagsikap man tayo upang magkaroon ng mga bagay na yan, huwag masyadong ituon ang ating pansin. Baka po agawin ng kayamanan ito, ng mga bagay dito sa mundo ang puso natin. Instead na magtiwala tayo sa Panginoon, ay doon na tayo nagtiwala. Doon na nakapokus ang ating puso. No? Hindi na tayo makapagsamba, maglinggo.
Dahil mayroon na tayong natupag na negosyo, mayroon na tayong mga kahayupan na natupag, di ba? O mayroon na tayong maraming mga abalahan sa buhay. Di ba? Naaagaw na yung atensyon natin. Maagaw na yung puso natin. Kaya wag po sanang ituon ang ating paningin sa mga bagay dito sa mundo. Okay lang po magsikap, ngunit wag pong magtiwala sa mga bagay. Wag pong pansinin masyado. So, para wag nating makalimutan ang ating Panginoon. At kung pangatlo, aplikasyon para sa buhay natin, kung mayroon man tayong mga ari-arian, kung mayroon man tayong mga kayamanan ngayon na ibinigay ng Panginoon sa atin, kung ano man ang ating posisyon sa buhay, sana ibalik po natin ang papuri sa Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, pinagpala ang lahat nating mga gawa. Huwag po sana tayong mahintulad sa taong ito na binigay ng Panginoon na parabol para sa atin. No? Na nung pinagpala ng Diyos ang kanyang lahat ng mga gawa, nakalimutan na niya ang Panginoon. No? Hindi man lang siya nagpasalamat sa Panginoon. Hindi man lang niya ibinalik ang papuri sa Panginoon. Bagkus nagtiwala siya sa kanyang sarili. Sana po, wag po sana tayong ganun. Kundi, ibalik po natin ang papuri at papasalamat sa ating Panginoon na siyang nagpala sa lahat ng ating mga gawa. At para naman po sa ating mga kaibigan na nandito ngayon, na baka iisipin mong mahaba pang buhay mo, marami pang taon na darating sa buhay mo dahil malakas ka pa, bata ka pa, o nagtitiwala ka sa iyong posisyon, o nagtitiwala ka sa iyong pera, nagtitiwala ka sa iyong ari-arian, na ikaw ay secure na kapag nandyan ang mga bagay na yan. Kaibigan, sasabihin ko sa iyo sa hapong ito, hindi ka maliligtas dyan. Wala kang maaabutan dyan. Kung magtitiwala ka patuloy sa mga bagay dito sa mundo at sa iyong sarili, sasabihin ko sa iyo, impyerno ang pupuntahan. Kapahamakan ang pupuntahan. Kaibigan, sa hapong ito, huwag nang palagpasin. Ito ay isang pagkakataon na lumapit ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Sa Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi po, yung binasa natin kanina sa 1 John chapter 5, sa Kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan din ng buhay na walang hanggan. Nasa Kanyang buhay ang ating Panginoon. Kaya lumapit ka sa Kanya ngayon. Magtiwala ka sa Kanya. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Talikuran mo ang iyong pagtitiwala sa iyong sarili. Kundi, magtiwala ka sa Panginoon. Tayo lang. Aming Diyos na dakila, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito. Lord, ang inyong salita ay isang kagalakan para sa amin, mga mananampalataya. At nagpapaalala sa amin na huwag kaming maging sakim. Dahil ito'y isang bagay na hindi makapagbigay ng kaluguran sa inyo. At ito din ang mga bagay na mapagpalayo sa amin mula sa iyo, O Diyos. Kaya, salamat po sa hapong ito. Nawa, ipaalaala po sa ang mga bagay na ito sa bawat isa sa amin. Na hindi namin ito makakalimutan, O Diyos. Na amin po itong ipamuhay sa aming buhay. Na huwag kaming magtiwala sa aming sarili. Huwag kaming magtiwala sa aming kayamanan, sa aming mga ari-arian, sa aming mga posisyon dahil wala at hindi nakasalalay ang aming buhay sa mga bagay na ito, O Diyos. Kaya,
maging sa aming mga kaibigan din na narito, na nagpatuloy na wala pa sa inyo, nagtitiwala sa kanilang sarili, nagtitiwala sa kanilang kakayanan, kayamanan at ari-arian. Sana po Diyos, tawagin niyo sila sa hapon ito, na sila'y tumalikod sa pagtiwala sa kanilang sarili at lumapit sa aming Panginoong Jesucristo, na siyang namatay at nabuhay muli para sa aming kaligtasan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.